Nagbigay lang ang Canada ng matinding dagok sa Russia at malaking tulong sa Ukraine sa isang hakbang na tunay na tumama kay Pangulong Putin at sa kanyang mga kasabwat sa Kremlin. Saan ba talaga masakit? Sa kanilang mga bulsa? Nagpadala ito ng dolyar, 1.7 bilyon para tulungan ng Ukraine. Ngunit ito ang pinakamagandang bahagi. Ang perang iyon ay hindi talaga galing sa Canada, kundi mula sa mga nakapirming ari-arian ng Russia. Sa madaling salita, ginamit ng Canada ang sariling pondo ng Russia para palakasin ang Ukraine. Mas detalyadong pagtingin kung paano ito nangyari. Matapos magsimula ang digmaan, maraming bansa ang nagpataw ng mga parusa sa Russia upang pahinain ang ekonomiya nito at pilitin itong tapusin ang digmaan. Kabilang sa mga parusang iyon ang pag-freeze ng mga asset ng Russia sa iba't ibang bansa. Pinigilan ng mga bansa ang access ng Russia sa mga pondo at ari-arian na pagmamay-ari ng mga Ruso at mga entidad, kabilang ang gobyerno, state-owned companies, mga bangko at oligarko. Kasama sa mga na-freeze na asset ang mga foreign currency reserve, bank account, real estate, mga mamahaling gamit, pati na rin ang mga shares sa investment sa mga western market at kumpanya. Hindi nagawang ma-access, maibenta, magamit, o mailipat ng mga Ruso ang alinman sa mga asset na ito. Humigit kumulang 300 bilyong halaga ng asset ang na-freeze sa unang taon pa lang ng digmaan. At lalo pang tumaas ang bilang na iyon na kumakatawan sa napakalaking halaga ng pera. Sa matagal na panahon, nagkaroon ng mga talakayan at pagtatalo sa paggamit ng pondong iyon. Sa una, tila nais lang ng mga bansa na i-freeze ang mga asset bilang isang paraan ng pagpuwersa. Umaasang matatapos agad ang digmaan. Gayunpaman, habang tumatagal ang labanan, nagsimulang magmungkahi ang iba't ibang mga lider sa buong mundo na maaaring gamitin ang pera para tulungan ang Ukraine. Ito ang nagbunsod sa pagbuo ng Extraordinary Revenue Acceleration Loans Initiative na inihayag noong Hunyo 2024. Ang Extraordinary Revenue Acceleration Loans for Ukraine Initiative ay isang programa ng G7 kung saan ang 7 bansang kasapi, Canada, Pransya, Alemanya, Italia, Hapon, United Kingdom at Estados Unidos ay nangangakong magbibigay sa Ukraine ng mga pautang na nagkakahalaga ng hanggang 53 bilyong dolyar. Ang mga pautang ay babayaran gamit ang kita mula sa mga nakumpiskang ari-arian ng Russia. Ito ay isang paraan para sa mga kaalyado ng Ukraine na ilipat ang pera mula sa Russia patungo sa Ukraine, na sa esensya ay ginagamit ang Russia para ponduhan ang militar ng Ukraine. At iyan ang uri ng hakbang na tiyak na magpapagalit kay Putin, pati na rin sa iba't ibang oligarko na ang mga ari-arian ay ginagamit sa inisyatibong ito. Ang Extraordinary Revenue Acceleration na inisyatiba ay itinatag noong nakaraang taon, ngunit inabot ng kaunting panahon para sa mga bansang G7 nakasali upang malaman ang eksaktong mga mekanismo sa pagkuha ng pondo at pagpapadala nito sa Ukraine. Sa kabutihang palad, nagsisimula ng dumaloy ng mabilis at marami ang mga pondo. At ang Canada ang nangunguna sa inisyatibang ito. Noong Hunyo 30, kinumpirma ni Denis Shmyhal, ang punong ministro ng Ukraine, na natanggap na ng kanyang bansa ang malaking bayad mula sa bansang Hilagang Amerika. Nakatanggap ang writing ng humigit kumulang 1.7 bilyong dolyar. 2.3 bilyong dolyar ng Canada mula sa Canada bilang bahagi ng Extraordinary Revenue Acceleration na inisyatiba. Ito ay mga pondo mula sa kinita ng nakapirming ari-arian ng Russia. Kasama ng ating mga katuwang, pinagbabayad natin ang Russia para sa kanilang mga krimen at paninira. Simula sa taong ito, kasama ang huling bahagi, nakakuha tayo ng halos dolyar, 17.6 bilyon mula sa mga nakapirming ari-arian ng Russia. Nagpapasalamat ako sa Canada at sa lahat ng kasali sa programang ito. Ipinipilit namin ang ganap na kumpiskasyon ng mga nakapirming pondo ng Russia. Kailangan ito para mabayaran ang mga biktima ng agresyon at muling itayo ang bansa. Ito rin ay hakbang para sa katarungan na makatutulong iwasan ang marahas na digmaan sa hinaharap. Napakalaking halaga niyan at ito pa lang ang unang bahagi ng bayad ng Canada, may paparating pa na iba. Sa katunayan, naglaan ang Canada ng kabuang 5 bilyong dolyar ng Canada para sa inisyatibong Extraordinary Revenue Acceleration. Maaari ng Ukraine gamitin ang pondong iyon sa iba't ibang kapaki-pakinabang na paraan.
Malamang na gagastusin ang karamihan nito sa depensa at seguridad na magbibigay ng kritikal na supply at kagamitan sa militar at mga ahensyang nagpapatupad ng batas o ilalaan sa mga proyektong pananaliksik at pag-unlad para sa bagong inobasyon militar. Ang ilan ay maaaring mapunta rin sa mga makataong programa tulad ng pagtulong sa mga Ukrainians na napilitang lumikas at lisanin ang kanilang mga tahanan at rehiyon. Mayroong halos 4 na milyong mga taong lumikas sa loob ng bansa noong huling bahagi ng 2023 at malamang na mas mataas pa ang bilang na iyon ngayon. Maari ring gamitin ang pondo para sa pagpapanumbalik ng mga infrastruktura. Habang madalas at patindi ang pambobomba at pag-atake sa Ukraine, napakalaking pinsala ang nagawa sa mga mahahalagang pasilidad tulad ng mga ospital at mga substation ng enerhiya. Kailangang agarang ayusin ng bansa ang mga mahahalagang lugar na ito upang matiyak na may access ang mga tao sa enerhiya, tubig, serbisyong medikal, at iba pa. Tulad ng sinabi ni Shimahal sa social media, sa pinakabagong bayad mula sa Canada, halos 18 bilyong dolyar na ang natanggap ng Ukraine na pondo direkta mula sa Extraordinary Revenue Acceleration Initiative. Nagsimula ito noong Enero ng taong ito nang maglabas ang European Commission ng paunang 3 bilyong bayad na may layuning magbigay ng kabuuang hanggang 18 punto, 1 bilyong euro sa natitirang bahagi ng taon. Sa pag-anunsyo ng unang bayad na iyon, sinabi ni Kaja Kallas, Vice-Presidente ng European Commission, na araw-araw, sa loob ng 1,000 araw, sinisira ng Russia ang mga tahanan ng mga mamamayang Ukrainian at sinasadya nilang pinupuntirya ang mahahalagang infrastruktura, kabilang na ang supply ng enerhiya. Ngayong araw, tatanggap ang Ukraine ng 3 bilyong euro mula sa GEPITO na pautang para suportahan ang kanilang ekonomiya at maisagawa ang mahalagang pagkukumpuni sa buong bansa. Dahil dito, makakapaglaan ang Ukraine ng pondo para sa depensa. Ang utang ay babayaran gamit ang kita mula sa mga nakapirming ari-arian ng Russia sa European Union. Ang Russia ang nagsimula ng digmaang ito, kaya dapat silang managot at magbayad para rito. Sinundan iyon ng European Commission ng isa pang 1 bilyong euro noong Marso at may dagdag pang mga bayad na tig 1 bilyong euro noong Abril, Mayo at Hunyo. Kaya umabot na sa 5 malalaking bayad ngayong 2025. Noong Marso, ipinaliwanag ni Ursula von der Leyen, Pangulo ng European Commission, ang kahalagahan ng mga bayad na ito. Muling itinibay ng Europa ang pangako nitong suportahan ang Ukraine hanggang nagpapatuloy ang digmaan. Sa paglalabas ng pondo ngayon, muling pinagtitibay ng European Union ang matibay nitong pangako sa Ukraine. Ang pondong ito ay bahagi ng aming ambisyosong 18.1 bilyong suporta sa ilalim ng GPITO-led Extraordinary Revenue Acceleration Loans Initiative na tinitiyak na ang mga responsable ay siyang magbabayad para sa muling pagbangon ng Ukraine. Bilang pinakamalaking tagapagbigay ng tulong sa Ukraine, sa gitna ng hindi makatarungang labanan na ito, nagmobilisa ang European Union ng mga pondo upang tumulong hindi lamang sa pagpapanatili ng katatagan ng ekonomiya ng Ukraine, kundi pati na rin sa muling pagtatayo ng mahahalagang infrastruktura na winasak ng agresyon ng Russia. Kasama ng aming mga katuwang, itutuloy namin ang pagsuporta sa Ukraine. Ang aming pangako ay patunay ng pagkakaisa ng European Union sa pagtatanggol sa soberanya at kinabukasan ng Ukraine. Ngayon, ang iba pang mga miyembro ng G7 Group ay nagsimula na ring magtrabaho sa paglalaan at paglilipat ng pondo sa Ukraine sa pamamagitan ng Extraordinary Revenue Acceleration Initiative. Noong Hunyo 5, lumagda ang Hapon at Ukraine sa kasunduan sa pautang na mahigit 3 bilyong euro mula sa Hapon para suportahan ang ekonomiya ng Ukraine, militar, at mga pagkukumpuni at muling pagpapaunlad ng mahahalagang infrastruktura. Nagpasalamat si Sergei Marchenko, Ministro ng Pananalapi ng Ukraine, sa kabutihang loob ng Hapon at tinawag itong isa sa mga pangunahing katuwang ng Ukraine. Pangalawang pinakamalaking tagapagbigay ng suporta sa budget mula Pebrero 2022 na nagbigay ng mahigit $8.5 bilyon kung saan 955 milyon ay donasyon. Nagpapasalamat ako sa pagpapatuloy ng napakahalagang tulong na ito. Ang pagpapatupad ng Extraordinary Revenue Acceleration Mechanism ay makakatulong tugunan ang mga pangangailangan sa budget ng Ukraine sa 2025 at masisiguro ang pangmatagalang katatagan ng pananalapi. Malaki rin ang partisipasyon ng United States sa programa
Nailipat na nila ang unang bayad na 1 bilyon noong huling bahagi ng 2024 mula sa ipinangakong 20 bilyon kabuuang utang. Dahil may mga susunod pang bayad na darating, muling ipinahayag ni Marchenko ang pasasalamat ng Ukraine. Patuloy na sinusuportahan ng Estados Unidos ang Ukraine sa pagpapanatili ng katatagang makroekonomiko at pagtiyak ng mahahalagang serbisyong pampubliko para sa mga mamamayan nito. Kauna-unahang beses nakatanggap ang Ukraine ng pondo mula sa kinita ng mga nakapirming ari-arian ng Russia. Taos-pusong pasasalamat ko sa Estados Unidos sa mabilis nilang pagdedesisyon at pagtugon sa pangangailangan ng Ukraine. Naglabas na rin ng unang bayad ang nagkakaisang kaharian. Inanunsyo ito noong Marso sa isang pahayag mula sa Her Majesty's Treasury. Ipinaliwanag nito na 752 milyon, tinatayang 1 bilyon, ang nailipat na kumakatawan sa 1/3 ng kabuuang halaga ng pautang na ipinangako ng United Kingdom. Umaabot ng 2.26 bilyon hanggang humigit kumulang 3 bilyon. Sinabi ni Rachel Reeves, ang Chancellor of the Exchequer ng United Kingdom, sa nagbabagong mundo, kailangan ng Ukraine ang ating matatag na suporta bilang mapagkakatiwalaang kaalyado para makamit ang kapayapaan pagkatapos ng di makatarungang pananakop ng Russia. Sa kabuuan, nakatanggap ang Ukraine ng halos 18 bilyong dolyar mula sa mga Extraordinary Revenue Acceleration Loan na galing sa mga ari-arian ng Russia noong 2025. Napakalaking halaga niyan. Makakatulong ito ng malaki sa pagpapatatag ng ekonomiya ng Ukraine at sa pagtulong sa bansa na ipagpatuloy ang pagtatanggol sa sarili laban sa sunod-sunod na pag-atake ng Russia na nararanasan nila araw-araw. At mahalagang tandaan na lahat ng pera mula sa Extraordinary Revenue Acceleration ay nagmumula lamang sa mga kinita mula sa mga nakapirming ari-arian ng Russia. Maaaring may iba pang paraan para magamit ang mga ari-ariang iyon upang makakuha ng mas maraming pera mula sa Russia na makakatulong sa pagpopondo at pagpapalakas sa Ukraine. Ito ay bagay na iminungkahi kamakailan ni Andrei Sybiha, Foreign Minister ng Ukraine, sa Fair Play Conference noong huling bahagi ng Hunyo. Ipinunto ni Sybiha na maaaring gamitin ang kabuuan ng mga nakapirming ari-arian ng Russia para bumili ng armas para sa Ukraine at palakasin ang ekonomiya nito, hindi lang ang mga kita na nalilikha ng mga ito. Binigyang diin niya ang pangangailangan na baguhin ang estratehiya sa nakapirming ari-arian ng Russia. Oras na para lumipat mula sa interes patungo sa paggamit ng mga ari-arian. Gagamitin ang pondong ito para sa pagbili ng armas para sa Ukraina, pamumuhunan sa kanilang industriya ng depensa, at pagbangon nila. Nanawagan din si Sybiha para sa mga pambihira at matapang na desisyon upang mapigilan ang agresyon ng Rusya. At sinabi rin niya na nararamdaman niyang lumalago ang pag-unawan ng mga bansa sa NATO sa mga banta na dulot ng Rusya. Hindi pa tiyak ang mga detalye sa paglawak ng Extraordinary Revenue Acceleration Initiative sa hinaharap o kung may mga bagong paraan na mahahanap upang magamit ang mga ari-arian ng Rusya laban dito. Samantala, ang lahat ng perang nalikom ay magiging malaking tulong sa Ukraine, lalo na kapag pinagsama sa lahat ng karagdagang pondo na regular na ipinapadala ng mga kaalyado ng Ukraine. Sa NATO Summit sa The Hague, ipinahayag ni Mark Reuter, ang pangkalahatang kalihim ng NATO, na ang Europa at Canada ay nasa tamang landas para magpadala ng mas maraming pera sa Ukraine sa taong 2025 higit pa kaysa dati. Sa mga sandaling ito, makikita ang mga kasosyo mula sa Europa at Canada na pinapataas ang suporta para sa Ukraine. Mahigit 35 bilyong euro na ang ipinangakong tulong ngayong taon. Iyan ay bago pa man matapos ang unang kalahati ng taon sa Hulyo 1 at noong nakaraang taon, ito ay lumampas ng kaunti sa 50 bilyon para sa buong taon. Sa makatuwid, ang halaga para sa 2025 ay mas mataas kumpara noong 2024. Ipinapakita nito na patuloy ang suporta para sa Ukraina. Mas mahalaga ngayon ang mga pondong iyon dahil lubos na pinalaki ng Rusya ang kanilang gastos militar nitong mga nakalipas na panahon. Noong 2025 itinaas ng bansa ang paggasta sa depensa sa pinakamataas na antas mula Cold War. Dahil ang paggasta sa depensa ay mahigit 6% ng gross domestic product ng Rusya at mahigit 30% ng buong federal na badyet ng 2025. Iniulat na gumastos ito ng mahigit 140 bilyon
sa depensa noong 2024 at mas mataas pa ang inaasahang halaga para sa taong ito. Isa pa itong palatandaan kung gaano kaseryoso ang Kremlin na manalo sa digmaang ito sa kahit anong paraan. Ibinubuhos nila ang lahat ng pera na kaya nilang tipunin para sa mga bagay tulad ng sweldo ng militar, programang pang-develop ng armas, paggawa ng sandata at sasakyan, at iba pa. Base sa pinakahuling estadistika galing sa mga source tulad ng Global Firepower, mas malaki ang budget sa depensa ng Russia kumpara sa Ukraine. Bukod pa rito, ipinagmamalaki rin ng Russia ang mas malaki at mas maraming bilang ng mga sundalo, tangke, armored na sasakyan, fighter jet, at iba pang mahahalagang kagamitan na ginagamit nila sa patuloy nilang pananakop. Sa kabila ng makapangyarihang puwersa ng Russia, hindi maaaring umasa lamang ang Ukraine sa sariling ekonomiya at kakayahan para masuportahan ang sarili nito. Nangangailangan ng pondo at suporta mula sa mga kaalyado. Nakaka-inspire makitang determinado ang mga kaalyado na patuloy na tulungan ang Ukraine na ipagtanggol ang kanilang lupain at labanan ang mga mananakop sa pamamagitan ng mga aid package, extraordinary revenue acceleration loan, at iba pang mga paraan. Siyempre, bawat dolyar na ipinapadala sa Ukraine ay mahalaga kahit saan man ito galing o paano man ito nakuha. Maaaring sa pamamagitan ng extraordinary revenue acceleration loan o direktang bayad mula sa mga kaalyado tulad ng United States at Canada. Gayunpaman, siguradong napakatamis para sa mga Ukrainians na matanggap ang pondo mula sa extraordinary revenue acceleration loan. Batid nilang ito'y mula mismo sa mga kamay at ari-arian ng mga Russian oligarch at mga entidad na nais silang apihin. Bawat bayad ay halos doble ang tagumpay para sa Ukraine. Hindi lang sila nakakakuha ng mas maraming pera para sa pagkukumpuni, infrastruktura, depensa, at katatagan ng ekonomiya, kundi iniaalis din nila ang pera mula sa Russia. At napakahalaga niyan ngayon dahil maraming ulat kamakailan ang nagsasabing nasa malubhang kalagayan ang ekonomiya ng Russia. Sa katunayan, lumalala na ito ng husto na pati si Putin mismo ay nahihirapan ng panatilihin ang ilusyon na ayos lang ang lahat. Pinuno ng mga pangunahing bangko at ministro ng pagpapaunlad ng ekonomiya ng Russia. Nagbabala sa mga panganib ng patuloy, pabaya, at labis-labis na paggastos sa digmaan. Si Ministro Maxim Reshetnikov ay nagbigay ng nakakagulat na pahayag sa kamakailang St. Petersburg International Economic Forum. Batay sa kasalukuyang pananaw ng mga negosyante, malapit na haraw tayo sa paglipat patungong resesyon. Hindi na ito dapat ikagulat ng sinumang sumusubaybay sa digmaan at sa epekto nito sa ekonomiyang Ruso. Malaking balita pa rin na makita ang isang kilalang pampublikong personalidad na magbigay ng ganitong pahayag. Dahil kadalasan, ang mga ministro ng Russia ay kailangang sumunod sa propaganda ni Putin at magkunwaring mas maganda ang kalagayan kaysa sa totoong nangyayari. Parang hindi pa sapat iyon para kay Putin, inulit pa ng pinuno ng Russian Central Bank na si Elvira Nebulina ang mga alalahanin ni Reshetnikov. Ipinahayag niya na nakayanan ng Russia ang mga unang yugto ng digmaan sa pamamagitan ng pag-asa sa mga libreng mapagkukunan tulad ng paggawa, bangko, reserbang kapital, at mga likidong ari-arian mula sa National Wealth Fund nito. Ngunit nagbabala siya na mabilis nang nauubos ang mga mapagkukunang iyon. Lumago tayo ng 2 taon sa medyo mataas na antas dahil ginamit ang mga libreng mapagkukunang paggawa. Ngunit dapat nating maunawaan na karamihan sa mga mapagkukunang ito ay ubos na. Kailangan nating mag-isip ng bagong modelo para sa paglago. Suportado ito ng mga estadistika. Ang pambansang pondo para sa kapakanan ng Russia ay umaabot sa mahigit 100 at 13 bilyon noong early 2022 bago nagsimula ang digmaan. Pagsapit ng unang araw ng Hunyo ngayong taon, bumaba ito sa 36.4 na bilyong dolyar na siyang pinakamababang antas nito mula noong 2019. Ipinakikita nito ang laki ng perang inilaan ng Russia mula sa pondo para suportahan ang digmaan at patatagin ang ekonomiya nito. Upang makayanan ang maraming parusang ipinataw dito ng mga bansa sa buong mundo. Marami pang ibang estadistika ang hindi kaaya-ayang basahin para kay Pangulong Putin. Kahit bumaba sa pinakamababang 2.3% ang unemployment rate ng bansa, may kakulangan pa rin ng 2 milyong manggagawa. Bumagsak ang paglago ng gross domestic product mula 4.1% noong huling bahagi ng 2023 hanggang sa 1.4% lamang sa unang quarter ng 2024. Bumaba ng 1/3 ang kabuang kita ng mga negosyo at halos kalahati naman sa sektor ng langis at gas.
na malalaking ambag sa ekonomiya ng Rusya at huminto rin ang paglago ng industriya. Isipin mo ang epekto nito. Hindi lang sa mga karaniwang Ruso, kundi pati na rin sa mga pinakamayaman at makapangyarihan. Ang mga oligarko at pinuno ng negosyo ay sumuporta at nagpondo sa digmaan ni Putin na tumagal ng mahigit 3 taon. Habang unti-unting nababawasan ang kanilang yaman, kailangan na nilang makitang ginagamit ang kanilang naka-freeze na international assets para tulungan ang Ukraine. Tiyak na may ilan sa kanila ang nagsisimulang mabigo, mawala ng pasensya, at sabik nang matapos ang digmaang ito anuman ang paraan. May mga ulat sa media na nagsasabing iyan nga ang nangyayari. Sabi ng di pinangalanang Russian analyst sa Novaya Gazeta Europe, ganun nga, si Putin ay humaharap sa isang pagpipilian. Ituloy ang digmaan at pabagsakin ang kanyang ekonomiya o maghinay-hinay sa Ukraine upang mapabuti ang kalagayang pinansyal ng Russia. Kung ipagpapatuloy ni Putin ang digmaan, maaring mawala ang suporta sa kanya ng mga oligarko. Habang tumatagal, tataas ang presyon at mas mapapanganib ang kanyang pamana at kasikatan. Lalim na ng pagkakasangkot ng Rusya sa digmaan, malaki na ang nagastos ngunit kakaunti pa lang ang nakamit sa kabuuan ng mga pangyayari. Alam ni Putin na magmumukha siyang bigo kung aatras siya ngayon. Dahil ito sa kombinasyon ng tapang ng mga Ukrainian, kamangha-manghang paglaban nila, at pagkakaisa ng mga kaalyado sa buong mundo. Naipit siya sa mahirap na sitwasyon na wala talagang matakasan. Kahit na patuloy ang pagdaloy ng pondo sa Ukraine at mataas ang gastos ng Russia sa kanilang militar, maliit ang posibilidad na malulutas agad ang digmaan. Inaasahang magpapatuloy ang matinding labanan. Maraming nadagdag sa mga kaswalti ng Russia na tinatayang mahigit 1 milyon at higit 250,000 ang namatay. At mas marami pang pera ng Russia ang mawawala na magpapahina sa ekonomiya at sa posisyon ni Putin habang lumilipas ang bawat araw. Marahil, sa huli, sapat na iyon para mapilitang bumalik ang Pangulo ng Russia sa negosasyon, lunukin ang kanyang pride, at pumayag sa isang kasunduan ng tigil putukan. Samantala, patuloy na gagamitin ng G7 ang mga ari-arian ng Russia laban dito, at lalo lamang lalakas ang Ukraine. Panoorin ang aming video tungkol sa pinakahuling tagumpay ng Ukraine sa kanilang pagsisikap na palayain ang Crimea. Alamin kung gaano kalala ang krisis sa ekonomiya ng Russia sa aming paliwanag tungkol sa anunsyo ni Putin na bawasan ang gastusin sa militar sa 2,026 at huwag kalimutang mag-subscribe sa aming trusted news channel para sa mas malalalim at napapanahong ulat tungkol sa digmaan at iba pang mga labanan sa buong mundo.